Tumalon siyang parang si Duk sa Hazard, kinuha ang mga susi at pumasok sa apartment. Ang susi na yon ay nagkakahalaga ng $750. Hindi ako aso! Hindi ako upo na parang aso ako! Stay right there. Iyak! Parang 10 taong gulang ka pa? Hindi niya talaga siya pinangangalagaan. Kinukuha siya. At nalasing ako. Okay, naman eh. Ayos. Patayin ang lahat ng upuan. Sige, Hindi tayo basta-basta sasakay sa kotse ng pulis. Teka lang, Okay? Sige na, kuya. ayaw bang sabihin pangalan mo? Ayokong tawagin kang lasing. Ano ka ba? Ang pangalan ko ay Junk. Ayos lang lahat. Salamat. Malinaw? Ayos lang bang lahat? hindi! Ma'am! Ma'am, hindi po namin gagawin yon. Ma'am, arestuin niya ako. Sabi ko nga, tara na. Hindi! Paulit-ulit yung binabanggit na nasa ang oras ng mga tauhan niya sa pagpapapunta ulit sa kanila rito. Talagang basically, naiinis siya kasi di ko siya binigyan ng libre. Mula sa hubad na lalaking nagnakaw ng ambulansya na may pasyente hanggang sa away sa opisina ng dentista dahil sa papeles at isang babaeng halos siya na rin ang nagpa-aresto sa sarili niya. Ipakikita namin ang 6 na kakaibang pag-aresto na nahuli sa body cam. Welcome sa After Hours mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sinisimula natin ang episode ngayon sa lugar na kilala sa kakaibang pag-aresto, ang Florida. Noong Mayo 2025, pumunta ang mga pulis ng Orlando sa apartment complex kung saan hinahatak ng tow truck driver ang sasakyang walang plaka. Sabi ng driver, may babaeng pumasok sa truck at ninakaw ang kanyang mahal na susi. Ikaw ba ang tow truck driver? Oo. May video ako ng ginawa niya, pati yung tinangkang pag-atake sa akin at taga-HOA. Ano bang nangyayari? Kinakabit ko na sana ang kotse. Sige. Yung isa pang babaeng nakaitim at puti, hindi yung dalawa, nakuha ko sa video. Pumasok siya sa truck ko sa passenger seat. Tumalon siya na parang sa Dukes of Hazzard, kinuha ang mga susi at pumasok sa apartment. Sige. Ang susi na yan ay nagkakahalaga ng $750. Sige. Dahil susing kailangang i-program yan. Malaki ang bayad sa professional na magpoprograma nito. Sige, parating na ang aking manager. Nang sabihin mong wala siya sa lugar, pumasok na siya agad. Oh, nasa isang apartment lang silang lahat. Nandito ang dalawang ito na nanonood. Magkakasama silang lahat. Sige. Eh ano ngayon? Gusto mo lang ba makuha ulit ang mga susi mo? Gusto ko mabawi ang mga susi. Inuwan nila yon kasi ayaw nila mahatak ang kotse na walang plaka. Naikabit ko na yan sa tow truck. Kung gusto nilang kunin ang kotse, pwede sila pumunta sa 500 at 24 Lane Road. Sige. Sige, gusto mo lang talaga ang mga susi mo? Gusto ko lang talaga ang mga susi ko. Magpapahinga na ako ngayon. Sige, walang problema. Kumusta? Ayos. Pwede ko bang ipaliwanag ang nangyayari? 7 taon na kami nakatira dito. Sige. Hindi pa nagkaroon ng tow truck dito. Ang lalaking naka-birding damit na yan ang sinasabing tagapagbantay ng aming lugar. Sige. 7 taon na akong lumalaban. Sabi pa ng may-ari na inuupahan ko, bawal daw mag-park sa harap ng pintuan ko ayon sa kontrata. Sige. Pero lahat ng tao pumapasok at nagpa-park sa harap ng kahit kaninong pintuan, kahit pintuan ng iba, mga bisita. Hindi mahalaga. Hayaan mo na. Nakuha ko. Hindi niya talaga pinapansin yon. Kaya nahuli namin siya sa kamera at nahuli rin siya ng mga kapitbahay na sumisilip, palakad-lakad, palihim na sumusunod sa mga tao sa likod ng mga sasakyan, tinitingnan ng kanilang plaka. Tapos, bigla na lang ngayon, walang pasabi, hinahatak na yung kotse at nakatayo siya sa labas. At nandito siya ngayon, sinasabi sa amin, "Oh, hindi ako tumawag." Hindi ako tumawag, pero nag-text ang kapitbahay na ikaw daw ang gumawa nun. Nahuli ka raw sa kamera. Sige, naiintindihan ko lahat yan. Hindi kailanman, kahit kailan, sa loob ng 7 taon, pwede mong tanungin kahit sino sa kapitbahayan, nagkaroon ba kami ng kahit anong issue tungkol sa tow truck dito? Yung kotse ay nakaparada sa harap ng pinto ko, kaya sinusubukan kong intindihin kung ano ba talaga ang problema. Hawak ko ang rehistro ko at nakapangalan na sa kukuha ng kotse ang kotse. Kaya iniisip ko kung ano ang problema kung isang araw lang nakaparada ang kotse dito. Sige, walang problema. May mabilis lang akong tanong. Sinasabi niya na may kumuha ng susi niya. Sino ang kumuha ng susi niya? Hindi ko kinuha ang susi niya. Umarada lang ako dito kasi kailangan kong sunduin ang anak kong babae mula sa ensayo. Sabi niya, may kumuha ng susi niya. May kumuha ng susi niya. Kaya malamang anak kong babae ang kumuha. Nasaan na ang anak mong babae? Nasa loob siya. Sige, sabihin mo sa kanya, kailangan naming mabawi ang mga susi dahil yon ang hinihingi niya ngayon. Susi ng kotse niya yon. At pangalawa, nakita ko may abiso ng pagtow sa gilid ng kotse.
Di ko man alam ang HOA rules dito, pero pag nilagyan ng tag kotse mo, siguradong matutow na yan. At saka, wala ka pang tag sa gilid ng kotse. The tag of today. Ibinaba ko ulit kotse ngayon. Narito ang rehistro. Naiintindihan ko yan, pero mukhang may naunang babala na sa kotse. Ito na ang pangalawa. Walang pangalawang babala. Pareho silang nasa bintana. Sige, pero kasabay niyan, Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin at nangyari lang yon ilang araw pa lang ang nakalipas. at may babala ako na pwede nilang ito anumang oras, parang binibigyan ka lang nila ng babala. Kyle. Sabi niya, gusto lang niya makuha ang susi para mailabas ang kotse. Pwede rin kayong pumunta sa tow truck yard para kunin ito. Yun lang ang gusto niya. Gusto lang niyang makuha ang susi niya para magawa niya ang trabaho niya at umalis. Sige, papakuha ko sa anak kong babae ang susi at ibibigay sa kanya. Oo, ibigay mo sa kanya mga susi. Pero para lang maintindihan mo kung ano ang nangyayari dito. Oo, naiintindihan ko. Maraming nangyayari pero patakaran ay patakaran. Naiintindihan ko yan. Oo, ang mga patakaran ay patakaran. Ano ang problema? Oo, tama. Ang patakaran ay patakaran. Kakakarating mo lang dito kaya hindi mo pa alam kung ano ang gagawin. Kaya ang petsa ng pag-issue ay ika-20 na siyang ika-26. Itong sasakyan, ito ang sasakyan sa ika-27 na kahapon. Kaya binigyan nila kayo ng chance kunin ang sasakyan. Dahil sa pagkakamali ko, hindi ninyo natao ang sasakyan. Inisyu ito noong ika-26 ni Toto. Sana nila ito noong ika-27. Ngayon ay ika-28 na. Kaya may karapatan silang ito ang sasakyan. Naintindihan ko kasi, may tao rin kaming tinatawagan para magkataw ng sasakyan kung kailangan. Pero maaari mo bang tawagan ang anak mong babae? Bigla na lang siyang lumitaw nang hindi inaasahan. Gets kita. Sinabihan lang niya ang kotse. Diba, gets kita. Pero may nangyaring physical ba ngayon? Salita lang pala. Kakarating ko lang dito. Lahat ng tao ay nasa loob. Sige, pwede mo ba ang tawagin ang anak mong babae para makuha namin ang mga susi? Sige. Walang kaso. Nasaan ang susi? Marami pa itong iba pang susi. Siguro nga. Sige, walang problema. Sandali lang, dito ka muna. Nasaan ang anak mong babae? Nasa loob siya. Hindi ako papasok dito. Ha? Hindi ako papasok. Nasa loob naman ang anak mong babae, di ba? Sige, walang problema. Susi ba ito? Oo, ito ang susi ko. Kaya tungkol ito sa kanya, kailangan niya lumabas. Oo. Ang babaeng nasa gitna ng dramang ito ay ang 23 taong gulang na si Claudina Frederick. Pero gaya ng makikita mo, mas mahirap makuha ang pangalan niya kaysa dapat. Si Claudina, isang hairstylist ayon sa kanyang Instagram, ay kalmado nang lumapit sa pulis, ngunit agad itong nagbago. Pasensya na. Akala ko sinabi ko na babalik ako. Oo, kailangan namin palabasin siya. Sige, sabi ko kukunin ko siya, di ba? Sige, walang problema. Okay. Kamusta? Ako si Sasha ng Orlando Police Department. Pwede ka bang lumipad doon? Pwede mo bang ikwento ang panig mo? Anong nangyari? Hindi, mas komportable akong pag-usapan ito doon mismo. Mas komportable akong pag-usapan ito doon. Doon mismo kung nasaan sila? Oo, hindi. Dito lang sa harap ko. Anong problema mo? Hindi, pwede tayong mag-usap doon. Pero anong problema mo? Mas komportable ako doon makipag-usap. Pero sinasabi ko sa iyo, Mas komportable ako dito bilang mamamayan. Bilang isang mamamayan. anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Tol, niloloko mo ba ako? Hindi ako nagbibiro. Tapos na yon. Chill ka lang, chill ka lang. Wala kang sasabihin kahit isang salita. Wala kang sasabihin kahit isang salita. Nakuha ko na teleponyo mo. Kumalma ka. Makukulong din ako. Kumama ka, kumama ka, kumama ka, kumama ka. Kumalma ka. Kumalma ka. Kumama ka. Kumalma ka. Kumalma ka. Kumama ka. Itim na lalaki. Huwag kang magsalita ng kahit ano.
Nagre-record na. Pakiusap, huwag magsalita. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Ilang taon ka na? Pakiusap, huwag kang magsalita kahit isang salita. Sandali lang. Walang kahit isang salita. Kung kailangan nila ng anumang dagdag, hayaan mo silang alamin yon para sa sarili nila. Habang isinasakay siya sa police car, bigla siyang tumigil at sinabing nanigas tuhod niya. Hindi naman. Pwede ka bang tumayo dito? Kailangan mo ba ng kasamang bumbero? Hindi. Kailangan mo ba ng tulong ng mga bumbero? Wala ako sa duty. Ikaw naman? Wala rin ako sa duty nung una. Pwede ka bang tumayo dito? Kailangan ka lang naming kapkapan. Nanigas ang tuhod ko. Isa pang bato, pare. Magkulong ka na rin. Sage, kaya mo bang malaw? Kaya mo bang malaw? Walang kahit isang salita. Huwag magsalita kahit isang salita. Huwag. Sige, tara na. Ikaw ang huhuli sa kanya. Siya ang target mo. Sabi ko, maadap ang tuhod ko. Kailangan mo ba ng susi? At kailangan mo ba ng sasakyan ng bumbero? Kailangan mo ba ng mga bumbero? Sige. Tierna! Pwede ka bang umupo? Pwede ka bang umupo sa sasakyan? Hindi ako! Pero wala. Wala ang kwenta. Dadalhin ko ang ulo mo. Sige. Kailangan mo ng OFD. Kailangan mo ba ng fire rescue? Tawagin mo ang fire rescue gaya ng hiningi ko. Walang problema. Ako na ang bahala sa'yo. Eto, kunin mo na lang siya. Iyan ang dapat nating pasukin. Tapos na tayo. Marami ito! Wala ka sasabihin kahit isang salita. Pasensya na, wala kang sasabihin kahit isang salita. Pasensya na. Anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Miss, Sabi ni nanay, huwag daw akong mansalita. Isa akong itim na tao. sinusubukan ko lang makuha ang pangalan mo. Sinusubukan ko lang makuha ang impormasyon mo. Nagugulat at nailaw ako sa mga pulis. Kailangan kong kunin ang pangalan at petsa ng kapanganakan mo. Kung hindi, madadagdagan ang kaso mo. Sige. Naiilang talaga ako. Hinihingi ko lang naman ang pangalan mo. Gusto mong sabihin ko ang pangalan ko at sinasabi ko sa'yo na naiilam ako? Parang magpapanik na talaga ako. Sandali lang! Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Uy, may mabilis lang akong tanong. Pwede mo bang kunin ang impormasyon ng anak mong babae? Ang pangalan niya? Sir. Hindi mo pwede. Ang pangalan niya? Ang pangalan niya o hindi? Gawin mo ang trabaho mo. Sinusubukan ko lang kunin ang impormasyon niya. Nasa online ako. Bryn, okay? Tara na. Sige, walang problema. Tema. Kukunin ko ito dito. Jesus, kita mo ang mikropono ng iyong anghel. Kailangan lang nila ng parte niyan. Anong pangalan mo? Sa ngalan ni Jesus, dalangin ko na takpan mo ang ulo ko. Ipinapanalangin ko sana ayos lang yon. Miss, anong pangalan mo? Pinoprotektahan ako ng Diyos, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at ng Panginoon. Miss, anong pangalan mo? Gusto kong basahin sa'yo ang iyong mga karapatan bago ako magsimulang magtanong. Protektahan mo ako araw-araw, Panginoon. Naintindihan mo ba? Sinusubukan kong basahin sa'yo ang mga karapatan mo. Jesus. Tuwing magsasabi ako, tuwing magbabasa ako ng linya, sabihin mo lang kung naintindihan mo or hindi. Ayos ba? Jesus, babasahin ko ang mga karapatan mo, Jesu Kristo. Mamamatay ka. May karapatan kang manahimik. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Ang Panginoon ang aking pastol. Gagawin ko. Ibig sabihin, tinatanggihan mo ang iyong mga karapatan. Ang Panginoon ang pastol ko. Di ako magkukulang. Paumanhin, tinatanggihan mo ang iyong mga karapatan. Inakay niya ako sa tabi ng payapang tubig at pinanunumbalik niya ang aking lakas. Kung hindi mo ibibigay ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan, Tanggal ka na. Ako si Claudina Frederick. Kayo ang mga opisyal. Bakit hindi ninyo ginagawa ang trabaho? Dahil paulit-ulit na akong tinatanong kung ano ang pangalan ko. Name! Sige, maaari mo ba itong baybayin? Claudina Frederick. Maaari mo ba itong baybayin? Claudina Frederick, sinasabi ko sa'yo.
Kung alam ko kung paano to baybayin, hindi ko na kailangan gawin. Sige, Sinabi mo naman sa akin ang pangalan ko. maaari mo ba itong baybayin? Claudina Frederick. Ba't sa katapalanakan? Sige, maaari mo bang baybayin yan para sa akin? Hindi ko alam kung paano baybayin ang pangalan ko. Tinanong mo ako ng pangalan ko, ibinigay ko naman sa'yo. Katrina. Sige, magkakaroon ka ng kaunting Instagram at magpupuyat ka. Hindi tayo makakakuha ng isang bariles o dalawa. Sabi ko na, ako si Claudina Frederick. Sinusubukan kong sabihin sa'yo. Puting lalaki, huwag mo akong kausapin ng ganyan. Oo, ginagawa ko. Kakayanin mo ba ang rasista? C-L-A-U-D? J-I-N-A. Iyon na. CLU. Patuloy siya nakikipag-usap sa akin. Nabanggit niya na kailangan niyang humarap sa isa pang kaso. Nagkaroon ako. Sige, pwede ka bang pumasok? CLU? Seju. C. Thank you, Seth! CLU? CLU. Nakuha mo lang ang Demonyo. sa mukha mo. CLU. Sabi ng nanay ko, pwede akong tumahimik, kaya tahimik ako. Pero ikaw, dadalhin kita sa kulungan at walang piyansa. Sabi ng nanay ko, pwede ako manahimik. Sinabi ko na sa'yo ang pangalan ko. Maaari mo ba itong baybayin para sa akin? Hinihiling ko lang na baybayin mo ito. Kakabaybay ko lang nito. CLU. Yan ang narinig mo matapos kong ulitin ang 3 beses. CLU. CLU? Ano? Ay, Jesus. Sana ramdam niyo rin. Bini-bining CLU. Tinataka ko lang malaman ang pangalan mo. Pagkatapos mo malaman ang pangalan ko, ano na? Dahil isa akong mamamayan, Kaya pwede kitang tanungin kung ano susunod pagkatapos noon. gusto ko lang anong gagawin mo? Isa akong mamamayan! Pwede kitang tanungin kung anong susunod pagkatapos noon. Asikasuhin natin yan mamaya. Ano? SLYU? Anong sunod? Mamamayan ako. Sabihin mo kung anong susunod. Nick, makukulong ka. Ibigay ko man o hindi, ang pangalan ko, Kung di mo ibigay pangalan mo, ilalagay kang John Doe at walang piyansa. makukulong pa rin ako kahit ano mangyari. Ooh. Anong pangalan mo? SILYU? Sinabi ko na sa'yo, bro. SILYU. Nakikipaggulo ka sa isang itim na babae, bro. Sige lang. At ngayon, sasampahan ka na ng kasong pananakit. Habang may pulis na kumausap kay Claudina, ang iba ay kinukuha ang kwento sa driver ng tow truck na nagtatrabaho lang. Kayo ba ay kasali sa lahat ng ito? Oo, ako ang namamahala rito para sa board. Ako ang vice-presidente ng board dito. Sige. Wala akong control sa towing company. Wala akong control doon. Hindi ko rin kontrolado ang pag-aayos ng property. Akala niya lumabas ako para sadyang saktan siya. Hindi ko ginagawa yon at hindi ko sinasaktan ng mga kapitbahay ko. Wala siyang sinasabi sa'yo. Tapos nagsimula siyang murahin ako, pati mga kaibigan niya. May video ka ba? May video ko. Sinubukan niya ako murahin, sinabi sa kanila na sasaktan niya ang nanay ko, gusto niyang sirain ang sasakyan ko. Nagbanta rin siya sa atin. At may kontrata kami na anumang sasakyan na walang plaka, aalisin namin ito. Nilagyan din ng sticker ang sasakyan dahil sa iba pang dahilan. Kaya naman nakahook up na talaga ito. Pwede niya makuha ulit ang sasakyan niya, pero kailangan niyang kunin ito sa 524 Ring Road. Sinabi ko sa boss ko na gusto niya mapunta sa garahe ang sasakyan para makuha nila ito gamit ang titulo or dokumento. Kung hindi ito ginawa niya o ng iba, baka hindi rin mangyari. Kung pwede mo akong igalang, pwede kong tawagan ng property manager na humahawak ng kontratang ito. Naiintindihan mo ba? Wala kasi akong kontrol sa kontrata. Wala akong kapangyarihan para gawin ang kahit ano tungkol dito. Sinasabi niyang sinasaktan ko raw ang mga tao dito. Bakit ko naman gugustuing saktan ng mga kapitbahay ko? Mga tao ko sila dito. Sabihin mo lang kung gusto mong makita ang video, nasa akin. Sige. Titingnan ka. May mga mura ito kaya. Kaunti lang ang pinaandar ko. Nakakatawa ba yon? Pinatulan niyang mga kapitbahay ko. Oo, pasensya na. Ano? Nagkakay talaga. Babaeng may itim na kamay. Sasampahan ko kayo ng kaso. Nahawakan ko ba ang daliri mo?
Nandito na tayo ng 7 daliri. Hindi, kailangan ng boss ko kuning mula sa server. Pumasok siya sa kotse dahil siya ang may susi. Kukunin ko na ang video ngayon. Ako ang presidente, ang vice-presidente, ang batang lalaki. Ngunit sumali siya sa kawanggawa. Sinabi niya sa mga tao, Carl, tagapamahala siya ng ari-arian. Harapin ito. Kung iniisip mong isa ako sa kanila. May ginawa ba ang alinman sa kanila? Wala, ang tanging nangyari lang ay yung wala dito ang pumasok sa bintana at kinuha ang mga susi. Hindi ko pwedeng hawakan ng babae. Yeah, so... Oh, yung itim. Yun na. Yun ba ang kaso niya? Oo, sigurado. Pasensya na, Franza. Tara na. Sige. Naghihintay ako. Ganyan sila gumalaw, di ba? Hindi, mali ito. Itigil ang sporty. Sinabihan ko ang tagapamahala ng ari-arian. Oh, inasikaso ko na. Pag nakuha ko, i-email ko, sir. Oh, paki-email na lang. Mukhang bumanggang kotse sa truck at ganun. Meron bang hindi kakasuhan? Wala kang lisensya? Oh, magsusot ako ng pahayag at ibibigay ko ang anumang kailangan mo. Nasa iyo ba ang lisensya mo, sir? Oo. Ayan na siya. Anong ginagawa na? Kasi ang taga-korporasyon. Sumakay siya sa truck. Sumakay siya sa truck, nakalakang mga pinto. Binabagsak niya lahat ng bagay. Sa bintana. Makikita mo ang kukunin niya ang mga susi sa isang saglit. Pumunta ako para sabihan ang taga-HOA ng isang bagay. Pero nakita ko siyang pumasok kahit nandito na ako sa malayo. Binigyan mo ba siya ng pahintulot na pumasok sa kotse mo? Hindi ko siya binigyan ng pahintulot. Talagang hindi. Kaya nakalak ang mga pinto ko. Paano siya nakalabas sa pinto? Sa bintana siya dumaan. Nakuha ko na ang video. Hindi, nasa cellphone ko ang video. Pwede rin niya ipakita. Oo, pwede na yan. So, yun, nagsisigawan sila sa likod. Sabi ng boss ko, hindi ko pa yun napanood. Naipadala ko na yun sa'yo. Makikita mong inaabot at itinatapon niya ang mga gamit mula sa upuan. Huwag mong sabihin sa kanya. Yun lang ba ang kinuha niya? Oo, yun lang ang kinuha niya. Magkano ang halaga ng susi na yan? 750 hanggang 1,000 para mapapunta ko ngayong tao ko para gumawa ng susi. Sige. Sa totoo lang, yun ang iniisip ko kanina habang kausap niya kayo. Kung papapuntahin ko ba siya dito or hindi. Sira na kasi. Kailangan ko siyang kitain bukas kaya hindi ko pa alam kung magkano magagastos ko para makagawa ng bago. Pinapunta ka ba ng may-ari ng bahay o kusa kang pumunta? Nagpapatrolya lang. Wala siya dito. Walang tumawag sa'yo dito. Nagkataon lang. Nakontrata, may nakita ba kayong walang plaka? Nakita rin namin yung ibang sticker. Kaya pala nakakapit pa yan. Nakuha ko rin ang video niya habang nagwawala. Ipapadala ko sa iyo ang link. Gusto mo bang ipadala ko sa'yo pareho? Oo, siguraduhin maipadala mo ito sa amin. Oo, pwede ko nga itong ipadala sa'yo ngayon. Oo, binigyan ba kita ng link? Hindi pa. Sige, may magpapadala sa'yo ng link. Kaya umupo lang siya doon at nag-relax. Tumalon siya dahil nakalakang pinto. Nasa'yo na ba lahat ng kailangan mo? Nahaharap si Claudina sa mga kaso ng burglary at pananakit sa isang opisyal ng batas.
Pinayagan ng korte ang dismissal ng kaso kung matatapos niya ang 18 buwang probation, magsusumit ng liham ng sorry, kukuha ng anger management class at magbabayad ng danyos sa towing company. Ayon sa Warden ng Orange County, muling inaresto si Claudina noong Pebrero 2026 matapos umanong syakta ng kapatid niya sa pagtatalo tungkol sa charger. Ayon sa dokumento, sinabi ni Claudina na alam ng kapatid niya ang probation niya at sinadyang tinawagan ng pulisya para inisin siya. Pinapatuloy ang kanyang probation at inatasan tumalo sa Batterers Intervention Program. Sunod, nasa New Jersey tayo, kung saan may isang babae na ang pangalan ay Gail Alfano. Nakiusap siya sa pulis na arestuhin siya, pero nagalit nang mangyari ito. Hayaan niyong ilarawan ko ang sitwasyon. Hindi mo makukuha ang diretsong sagot kay Gail. Sabi ng pulisya, hiwalay na sila ng partner niya at may iba na siyang kasama ngayon. Ayon sa pulisya, dumating si Gail sa bahay ng tiyuhin ng ex niya, eskandalo sa driveway at sinundan ng kamag-anak na humarap sa kanya sa ibang bahay habang umano'y lasing. Hello. Hi, ano nangyayari? Pasensya na talaga ako eh. Sige, napatay mo na bang makina? Sige, nasaan ang mga susi mo? Sandali lang, manatili ka sa loob ng kotse. Nasaan ang mga susi mo? Alis ako. Sige. Lumabas ka. Gusto mo lumabas? Pwede kang lumabas? Sige, lumabas ka. Gusto mo mapansin ka? Sige, lumabas ka. Gail, sige. At gagawin niya ito! Gay! Pwede ka bang bumaba muna? Kailangan namin alamin kung anong nangyayari, okay? Dito ka muna sa tabi, okay? Sandali lang ha, diretso lang, okay? Salamat. Umupo ka muna, hindi po ma'am. Ano po nangyayari? Dapat po kay ma'am tayo mag-alala. Ma'am, dapat natin yung malaman, ha? Magkahiwalay na ang dalawang panig at pareho pa silang nasa lugar. Ma'am! Ma'am! Ma'am, pinapayagan nung bastusin ng tito mo. Ma'am, kailangan nating alamin kung anong nangyayari pero hindi makakatulong ang pagsigaw. Ew, parang 10 taong gulang ka pa lang. Ma'am. 20 ka na, relax ka lang. Lumayo ka dito. Umupo ka, pakiusap. Dahil sa loob ng 2 segundo, magkakaposa tayo kung hindi ka makikinig. Hindi niya iniintindi ang tiyuhin niya. Kinokontrol siya ng isang lasing at naglasing ako para pagsabihan siya tungkol dito. Sige. Ayos. Sige, maupo ka muna ha. Siya. Kailangan mong sumakay ng ibang sasakyan. Lumipat na yung bata ngayon sa kasamahang palad. Sige, ayos lang. Anong nangyari dito? Kasi nag-uusap kami tungkol sa Kailangan siyang sunduin ito. Ma'am, kung mapapatuloy po kayong sumigaw, dadalhin po kayong sa presinto. Kunin mo na ang anak mo kay pamangkin, ma'am. Tama na ang kakasabi ng sige. Kaya mo makinig. Dahil hindi ka nakikinig, Sige? Kailan ba pinayagan ng isa sa mga bahay na to na maglaro ang mga anak nila doon? Sige. Tigil. hirap kang maglakad. Sandali, lalagyan ka ng posas. Lasing ka. Sige. Tigil. Sige. Sige, ano nangyayari? Sinabi kasi na nasa porch ka na iba, alis ka na raw, tapos pagdating namin, sumunod ka agad. Ano nangyayari? Pakiusap, pakigalaw ang kotse ko para makaalis sila. Mananatili dyan ang kotse dahil kailangan naming alamin kung ano talaga ang nangyayari. Wala madlilibat ng kotse mo. Hindi. Kailangan nilang gawin ang nararapat para sa negosyo ng pamilya. May isa pa silang kotse. Alis na sila. Hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa kanila. Kailangan natin mag-alala tungkol sa kung ano. Hindi ko alam yon kasi hindi naman nila sinasabi sa'yo. Kailangan natin mag-alala kung ano ang nangyayari sa'yo. Sige, kaya dito ka muna kasi saan ka galing? Chrissy, talagang kailangan mo to? Ma'am? Tingnan mo siya. Ma'am, may mga tao sa labas. Kung magpapatuloy ka, makukulong ka na. Marami na akong pagkakataong ibinigay para makinig ka. Hindi ka na pwedeng sumigaw-sigaw, okay? Bakit ka pumunta dito? Pinagtatakpan niya ang babae na sumasakop sa bahay ng tiyuhin niya. At sino siya? Hindi ko alam kung sino siya. Kaya nga tinatanong kita para alamin mo, di ba? Hindi ko alam mong lahat. O, sino ba siya? Mahalaga ba talaga yon? Oo, mahalaga. Tinawag tayo dito para malaman natin yon. 4-0 isa county ako to. 4-2-5 isa 0 siya. Kasabay nito, kumuha siya ng mga kapitbahay at ginawa ang lahat. Kaya ikaw, ano siya sa'yo? Ma'am. Humiinto ka ba sa pagdadala ng sulat? Sige, pwede ko ba malaman kung anong pangalan mo? Siguradong lasing tayo pareho? Sige.
Saan ka galing? Hindi ako lasing o nakikipagtalo at di ko sinabing lasing ka. Paikot-ikot ka kasi sa amin, kaya tinitiyak namin, ayos ka muna. Papatayin mo ba sila? O kaibigan mo ba sila? Magiging kaibigan ko sila. Anong relasyon mo sa kanila? Magkaibigan ba kayo? Pwede ka bang umupo ulit? Pwede tayong umupo. Sige. Huwag kang pumasok. Gusto mo bang umupo sa kotse? Parang paparating ng mga tao mo. Kaya kailangan namin alamin kung ano ang nangyayari. Nagmaneho ka papunta rito, bumaba ka, sinabi mong lasing ka, at ngayon, nakatayo ka rito. Ano ba talaga ang nangyayari? Pumunta ka rito? Nasa bahay ka ba? Bukas ang ilaw. Umupo ka lang sa kotse. Sige, kung paupuin ka namin, sasabihin mo ba kung ano nangyayari? 4 standing counting, 10-11. Sige. Pwede mo ba akong pagbigyan? Pwede ka bang umupo? Sa kotse mo. Upo ka. Upo ka sa kotse. Sige. Sandali lang. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako si Austin Swiss. Hindi ko na ibigay ang email ko sa'yo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pare, ano nga ulit ang pangalan mo? Patayin mo ang mga ilaw na nagpapakita nito. Sige, ano nga ulit ang pangalan mo? Patayin mo lahat ng ilaw. May kaunting usok na yon. Si? May tao dito! Sige. Hindi agad papasok sa kotse ng pulis. Sandali. Okay. Ay, please, I'm asking you. Patayin mo ang ilaw. Sige. Ano ang pangalan mo? Nasa kotse ka na naman, pababa ng kalsada dito. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pwede na ba akong umalis? Huligin mo na lang ako. Huligin mo ako. Si? Huliin mo ako. Hindi kayo inuhuli. Oo, hinuhuli ako. Ako nga. Ipinaparada ang kotse. Tigil! 3,100 at 45 county. Tigil. Diyos ko! Kukuha ako ng impal. Kuninin mo na lang ang kotse ko, please. Nasa kotse ng lahat. Sige, pwede mo bang ipaliwanag kung ano nangyayari? Alam lang namin na nakaupo ka sa porch ng iba at may nangyayari. Ano yun? Saan ka galing? Sa bahay niya. Kaninong bahay? Sa bahay niya. Hindi ko alam kung sino siya. Sa bahay niya. Sige, hindi tayo sisigaw. 2 beses ko na sinabi sa'yo yan. Hindi tayo sisigaw. Sa isang saglit, arestuhin ka na. Bahay niya. Sige, kalma lang. Kailangan natin alamin yan. Sige, alamin natin. Tinawagan niya ako. Hindi ko kayang gawin yon. Babalik ako sa kotse at aalis na. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo gagawin yan. Sige, anong pangalan mo? Sinasabi mong alamin ko na lang. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yon kung wala ka namang binibigay na kahit ano. Nasa kanto ito. Ano ang pangalan mo? Oo, tingnan mo ako, natitisod. Kaya mo bang tumayo ng diretsyo? Kasi kung hindi kita hahawakan... Halos matumba ka na. Tama! Naresto! 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 Baliw! Sige, anong pangalan mo? Inaresto! Inaresto! Baliw! Anong pangalan mo? Itigil mo ang paghawak sa pinto. Dahil sa isang saglit, posas na ang abutin mo. Kumalma ka. Heck that you zap! Anong pangalan mo? County, 3 puti sa 400 at 13. Kailangan ko pang pumunta kay Hodgson. May sumasagot ba 200 at 13? Pero pasensya na. Saan sila nang gagaling? Hindi, ganun lang talaga. Anong pangalan mo? Hindi mo man lang sinasabi sa akin ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Ayaw mo bang ibigay ang pangalan mo sa akin? Lasing! Ayoko nga tawagin kang Lasing. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Lasing. Si. Wala kaming alam sa nangyayari. Nakaupo ka sa porch ng iba, umalis ka sakay ng kotse, at sabi mong lasing ka. Nagmaneho kang pabalik dito at hirap ka nang tumayo at di mo pa masabi pangalan mo. Hindi, sige. Sige. Kaninong pangalan? Alam mo ang pangalan niya? Fugal. Si Fugal ang pangalan niya. No, si Gail, di ba? Anong pangalan? Gail? Fugal. Gail Fugar? Yan ba ang pangalan mo? Sige. Gail, pwede ka bang umupo? Kung papaupuin ka, magkukwento ka ba ng kaunti tungkol sa nangyayari dito? Hindi, ayaw mong pag-usapan ang kahit ano tungkol sa nangyayari dito ngayon. Sige, ayos lang. Gail, nasaktan ka ba kahit papaano? Kailangan mo ba ng tulong medical para sa kahit ano? Dumarating pa ang mga pulis at may isa na kinausap ang babaeng sinigawan ni Gail.
Bumalik na naman siya gamit ang kotse niya sa driveway. Malakas kumatok sa pinto at nakita ka pa sa kuha ko. At nung umalis siya, kumanan siya papuntang Main Street. Siguro ginawa niya, pero sa tingin ko, dito niyo siya nahuli. Sige. May litrato ako ng kotse niya habang nasa labas ako sa harap niya. Ano ang first name mo? Todong paninsulto niya. Sinisigawan siya. Nandun din ang mga anak niyang lalaki. Hindi pala anak, kundi mga girlfriend. Sige, mga anak na lalaki, walang problema, ayos. Kaya siguro, kakausapin namin siya at sisiguraduhin na walang nangyari. Palagi niyang binabaliwala ang lahat. Iyan ang pinto, nakuha kita. 2 beses, hindi lang isa. Nakuha kita. Sandali lang, umupo ka lang dyan. Oo. Natupad ang hiling ni Gail at siya'y napusasan. Bakit hindi mo arestuhin ang babaeng nasa loob ng bahay na yon? Pare, kailangan nating ayusin to kasi wala kang binibigay na impormasyon sa akin. Hindi ko pwedeng basta-basta. Hindi ko alam ang nangyayari kung hindi mo sasabihin sa akin. Ayos lang ang lahat. Salamat, pare! Malinaw! Sige po ma'am, mag-focus tayo dito. Iba-iba po ang nakikita ng tao. Bahay nila, okay? Ayos na bang lahat? Hindi. Nam! Ma'am, na hindi namin gagawin. Ma'am, huliin mo ako. Sabi ko tara na. Tama. Manatili ka lang dyan, okay? Kailangan ko. Ano? Ano ang kwento niya? Taro na. Ano ang problema? Pumarada siya dito. Mabilis siya pero muntik na mabangga si Brian. Bigla siyang huminto at bumaba agad. Sabi niya lasing siya, kaya dapat siyang i-test. Hindi niya sinasabi kung ano nangyayari pero sabi niya may domestic na insidente. Hindi magiging domestic ito dahil kailangan lang niya. Alam mo, may namatay sa bahay. Kasama niya sa bahay ang tiyuhin niya. Siya ang nagsimula ng sunog. At saka, Inaakala niya na siya ay isang Ayos lang bang lahat? pagod ako. Sana madapa sila. Hindi naman ako. Lasing ito. Hindi natin ito kukunin. Ako niyo! Pumasok sa bahay mo. Kukunin ko ang galaga ni Chad. Oo, hindi natin alam ang gagawin sa kanya, di ba? Sige, pwede ba akong pumunta? Sa hindi malamang dahilan, masakit kapag umalis ka. Gusto mo bang magnakaw? Hindi ito iikot. Punta siya sa bahay, Kung gusto niyo pumunta sa bahay, tingnan niyo kung anong sasabihin ni Tito. Pero kahit ano pa man, hindi ito gagalaw. Bakit mo siya kasama? Tanungin mo. Nasaan ba siya? Bakit ka galit sa akin? Bakit ikaw? Tigilan mo ang pagsigaw. Tumigil ka sa pagsigaw at pagtawag ng ma'am. Oo. Wala akong pakialam. Tigilan mo ang pagsigaw. Wala kang pakialam at ako rin. Mas bata ka pa sa akin. Wala akong pakialam. Bakit mo ginagawa yan sa akin? Ma'am? Tumigil ka sa pagsigaw. Ito ay tumatagal, ma'am. Hindi ka naman. Kung hindi ka titigil sa sigaw dahil pinoprotektahan kita, wala akong pakialam. Lumayo ka at tumigil sa pagsigaw. Wala kang pakialam dahil hindi mo naman alam ang tungkol dito. Sasabihin ko ulit, miss, at ikukulong ka. Talaga? Bakit mo ako tinutulak? Kasi lumalapit ka sa akin. Umatras ka ngayon din. Ikaw ang lumalapit sa akin. Kita mo yan? Ma'am, umatras ka. Hinahawakan mo ako. Kaya umatras ka. Ma'am, sinasabi ko ngayon. Sinubukan kang sumakay sa kotse? Hindi ako sigurado. Sinusubukan kang maging mabait sa'yo. Ayos yan. Bakit mo ginagawa yan? Nung inaalagaan kong tito mo? sige, pumunta ka rito. Tingnan mo ang sarili mo. Halika dito. Hindi. Halika na, alam mo na. Mas mahalaga sa akin ang pamilyang yon. Kaysa kanino man. Hindi ka matino. Maganda. At tapos na siya. At pagkatapos, maganda. Maganda. Dahil sumisigaw ako. Oo, kasi sumisigaw ka. Yan ang dahilan. Sinabi ko na ilang beses, tigilan mo ang pagsigaw. Gusto mo pa rin sumigaw? Dating asawa, mga boyfriend, lahat sila. Nakakatawa yan. Trabaho mo talagang gawin yan. Nahabulin ako. Kanga! Oo, ayos yan. Tanga. Oo, ayos yan. Hindi naman. Sinusubukan ko lang turuan ang isa pang babae kung paano harapin. Tama ako. Anong gusto mo? Hindi ko kailangan. Tama ka. Nakuha ko na. Sige. Sobrang balit. Bakit ka, Lots? Bakit ganon?
Tingnan mo yan. Ingat sa ulo mo, dahan-dahan lang. Kasi hindi ako nagsalita ng maayos. Diyos ko, itong itinuro sa akin sa counseling. Ay, hindi ako nagsalita ng maayos sa mga pulis. Pasensya na. Magandang kalalabasan niya. Kaso nakaguluhan lang muna sa ngayon? Oo. Inaaresta lang siya ngayon dahil sa kaguluhan. Sumisigaw siya ng mga mura sa harap ng lahat. Sinisigawan niya ang taong ito. Siguro dapat mong tingnan yung kotse. Ibig kong sabihin, muntik na niyang mabangga si Brian pagdating dito. Nilampasan niya agad si Brian nung sabay silang malis. Nasa loob siya ng kotse nang dumating ka dito. Oh, pinalabas niya siya sa kotse. Sige. Nandito siya, tapos sinabi niya lasing siya. Hulihin mo ako. Sapat na yon. Kami nang bahala sa kanya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanila. Kung nagkaroon ng pisikal na alitan, kung may iba pang kaso tungkol dito. O kung ano pa man. Mukhang parang kaso ng kaguluhan ito. Kaguluhan na may kasamang DUI. Kaya Stan. Kukunin natin siya, isasakay sa kotse, tapos magte-10-3 tayo kasama siya. Inilipat ng mga pulis ang... Hindi nakikipagtulungan na si Gail mula sa isang sasakyan ng pulis papunta sa isa pa. Sige, pawabayin ka namin maya-maya, okay? Sige. Hindi. Sasakay ba tayo sa kotse na yon? Tama tayo. Oh, sige lang. Pakiusap, meron ako nito. Diyos ko, huminto ka sa kotse. Isasakay ka namin sa ibang kotse dito. Hindi pwede, hindi ko kaya, hindi sadali lang. No. Hindi, tama na. Tinal mo kung ayos, halos di mo na kailangan ng tulong namin. Hindi. Huwag mo akong sipain. Tama na, hindi makakatulong yan. Meron ako. Sige, di mo mailalapat paa mo sa lupa. Sige, abante tayo ng 10 talampakan. Dahil meron ako? Tigo. Ano nangyayari? Magagawa ko ito. Sige, kailangan natin. Hindi, tinutulungan ko lang sila. Hindi, tingnan mo yung babae sa bahay nila. Kaya ako sumisigaw at galit. Tama na. Hindi. Tingnan mo yung isa pang tao. Ano mangyayari dito? Alam ko. Umalis ka na lang. Sumakay ka na, tatalihan ka namin ng seatbelt at sasabihin namin sa'yo kung ano nangyayari. Balik sa loob. Likod ng bahay. Sumusumpa ako sa Diyos. Uupo lang ako. Hindi, upo lang ako. Nanghako ako sa kanya, pakiusap. Tanggalin mo ako. Uupo ako doon. Ikaw na lang. Sige, maupo ka na. Okay. Umupo ka na, ibinabaon mo ang mga paa mo at pupumiglas ka. Tanggalin mo yan. Sige lang, umupo ka na. Ayan, sasabihin namin sa'yo kung anong nangyayari dyan. Hindi, harap ka sa kanan mo. Hindi, sa kanan mo. Hindi, wag kunin. Hindi lahat pwede dito. Hindi rin ako pwedeng nasa lugar na ito. Sinasabihan na kita, nagsisimula ka ng manlaban at may dagdag na kaso. Umupo ka sa likod. Walang dagdag na kaso sa akin. Ipasok mo ang paa mo sa kotse. Sige. Tumigil ka? May hawak akong blade sa mga binti mo. Tumigil ka. Itaas mo ang mga paa mo. Katali ko seatbelt mo para ligtas ka. Jesus Kristo, hindi ako aalis kahit saan. Ibinigay ko na sa'yo ang card ko. Lumabas pa nga ako at kinausap kita. Ingat po sa uling ninyo, ma'am. Hindi! Sige, kunin namin siya. Sa likod ng sasakyan, nagwawala si Gail, sinisipa ang harang sa loob ng police car. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 beses. Carl, parang bumaba ako at kinausap kita. Ingat po sa ulo ninyo, ma'am. Hindi! Sige, kukunin na namin ito. Kaya? Wala nang test, panurin mo na lang dito. Ayos? Tama, heto na. Ito sa'yo. Pakiusap, lumabas ka at tanggalin mo ang mga ito sa akin. Tumigil ka. Pwede mo bang gawin pakiusap? 400 at 25 Desen County nagdadala ng isang babaeng, 41 medyo may kalayuan. 57. Pakiusap! Huminto ka at tanggalin mo ito. 31,400 at 25 resibo ang aking tolda. Iatras natin papasok kung matras ka dito. Pwede mo ba itong gawin bago tayo umalis? Tigil. Sige.
Tigil! Pangako, wala akong pakialam kung aalis ako. Basta tanggalin mo lang ito sa akin. Tigil! Wala kang pakialam? Tama na, pakiusap. Inaresto ka! Hindi mo aalisin ang posas! Pero ginawa ko yon para tumulong sa iba. Kaya pakiusap, tanggalin mo na ang mga ito. Sa natitirang bahagi ng 10 minutong biyahe, mas kalmado na si Gail at halos hindi na niya ginagalaw ang mga paa niya. Ayon sa ulat, pagdating sa istasyon ng pulis, nagwala ulit si Gail at tumangging magpa-breath test para sukatin ang kanyang BAC. Ayon sa ulat, sinundo siya ng anak at kinasuhan ng DUI at disorderly conduct. Walang update sa kinalabasan ng kaso. Ang susunod na kakaibang pag-aresto ay mula Wisconsin, kung saan isang hubad na lalaki ang nagpasimula ng habulan sa pulis gamit ang ninakaw na ambulansya na may sakay na pasyente. May pasyente sa likod nito. North found on 25th. Nasa likod ako sa 25th. Papunta kami sa Carrier 2. O habulin mo, Dave. 4. May I copy that on 1060? Walang daan na tapat na 47, mga regular na sasakyan lang. Papuntang Ilaga sa bilis na 26 na milya kada oras, direksyon 80. Sabi ng pulis, 2 paramedic ang rumisponse sa isang tawag para sa medical na emerhensya noong Pebrero at inayos ang isang pasyente sa likod ng ambulansya nang biglang sumakay sa upuan ng driver ang isang hubad na lalaki na kalaunan ay nakilalang si 37 taong gulang na si Benjamin Phelps. Ayon sa reklamo kriminal, isa sa mga EMT ang bumaba at pumunta sa harap ng ambulansya para subukang palabasin si Benjamin, pero pinaandar ni Benjamin ang sasakyan, kaya napilitan ang pangalawang EMT na tumalon mula sa umaandar na ambulansya, ngunit naiwan ng pasyente sa loob. Sinunda ng mga pulis ang ambulansya at sinubukang pahintuin si Benjamin, pero nagpatuloy siya ng 20 milya at bumilis pa papunta sa liblib na lugar. 847, tuloy pa rin tayong pahilaga sa 25th papuntang Industrial. 50 milya kada oras ang takbo natin. Patuloy pahilaga sa 25th, 65 milya kada oras, walang trapiko. Payapat na 47 pakanluran sa madamong daan papuntang Cranberry Marshall. Ayon sa pulisya, umikot ng ilang beses si Benjamin sa spike strips gamit ang ambulansya. Sa ikatlong ikot, tinamaan at pumutok ang isang gulong. Copies. 73, approaching Polish. He's slowing down, tires are inflating on him. 417 County. Pailagay ito, dumaan sa kanal, silahan ng Polish, papasok sa bukirin. Patuloy pa ring umabante si Benjamin hanggang sa mastak ang ambulansya sa putik. Sinigawan siya ng mga pulis na lumabas, pero hindi siya sumunod. Nagpadala sila ng drone para mas malinaw makita bago pumasok. Isipin nyo kung narinig niyo pang aso.
Kamusta? Pre, ayos lang. Ikaw, driver ng sasakyan! Patayin mo na, Joe! Halika na! Taas ang mga kamay mo! Ikaw, driver ng sasakyan! Halika na, Dale! Ikaw, driver ng sasakyan! Buksan mo ang pinto! Gawin mo na ngayon! Halika na! Say! Itaas ang mga kamay! Itaas ang mga kamay! Itaas ang mga kamay! Tunat! Huwag mo kong hawakan! Hoy! Pumunta ka doon! Tina ng tao sa likod, ako na bahala. Habang hinihila ng mga pulis si Benjamin palabas ng taxi, napansin nilang hubot-hubad siya sa hindi malamang dahilan. Dinala siya sa ospital. Base sa reklamo, may 2 naunang kasong DUI si Benjamin pero lumabas na 0 ang alak sa dugo niya. Gayunpaman, inamin umano ni Benjamin na maaaring may bakas pa ng marijuana sa sistema niya at sinabi niyang uminom siya ng kalahating bote ng fabuloso na panlinis sa bahay kaninang araw. Sinabi niya sa pulis na hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Nahaharap si Benjamin sa siyam na kaso, kabilang ang reckless endangerment sa kaligtasan, malaswang pag-uugali at magulong asal. Inatasan ng hukom na sumailalim si Benjamin sa pagsusuri ng kakayahang humarap sa pag-ilitis bago ituloy ang kaso niya sa korte. Pag-usapan natin ang kakaibang pangyayari sa St. Pete Beach, Florida. Sa isang klinika ng dentista, nagkagulo dahil kay Karina Montañez. Ayon sa empleyado, gusto niyang agad makuha mga kopya ng kanyang medical na papeles at ayaw maghintay. Hi, maraming salamat, Carly. Nandito siya. Sige. Bakit hindi na lang nila? Gawin ang dapat nilang gawin. Bakit kayo? What's going on? Bakit kayo tumawag ng pulis? Nandito na mga pulis na yon. Sige, ano nangyayari, Hana? Wala namang nangyayari dito. Ang hinihingi ko lang ay ang dokumentasyon tungkol sa nangyari dito at kung ano ang nangyari. Tumanggi silang ibigay sa akin ang mga papeles ko at yun lang naman ang hinihingi ko. Yun lang. Hindi ko maintindihan kung bakit issue ang pagkuha ko ng dokumentasyon ng nangyari ngayon. Tumanggi ba akong ibigay ito? Oo. Ayaw niyang ibigay sa akin at sinabi mong wag. Sabi ko hindi. Sabi ko iniwan lang niya ang upuan. Hindi ako nakakuha ng dokumentasyon. Hindi ko lang agad sinabi hanggang sa makumpleto ko ito. Itanong ko siya kung gusto niya bumalik para dito. Sige. Pwede naman siyang bumalik para dito. Sige. Naintindihan mo ba siya? Hindi. Hindi po, ma'am. Pakiusap. Kasi nakaupo ako. Hindi na ako makipagtalo sa'yo. Hindi ko po layunin makipagtalo, ma'am. Sabi niya, pwede mo makuha ang dokumento, pero hindi pa ngayon. Kung paano mo siya pinayagang magsalita, gusto ko rin ng parehong respeto. Lahat tayo makiusap kasi ako nagsasala. Inihiling ko lang naman ang parehong respeto. Bakit naging issue na hinihiling ko ang parehong respeto na ibinigay mo lang din sa babaeng ito, pero hindi mo binibigay sa akin? Sige, ano ba mangyayari? Ang problema, nakaupo lang ako. Sige, naghihintay na makuha ang dokumentasyon ng mga ginawa dito ngayong araw. Sinabi nila sa akin, hindi mo na kailangan magbayad, pwede ka na umalis, wala namang problema. Sinabi nila na hindi ko na kailangan magbayad, pwede na ako umalis. Nang sinabi ko sa kanila na may pera ako para bayaran ng para sa araw na ito at kung ano ang nangyari ngayong araw. Kaya anong problema? Ang problema ay, ang gusto ko lang ay ang mga dokumento tungkol sa nangyari ngayong araw para magamit ko ito at magawa ko ang mga kailangan gawin. Narinig mo siya, di ba? Pwede mong kunin mamaya. Bakit nagiging issue na kunin ko ito? Sige. Hindi siya kasali dito ngayon. Sige, pwede akong bumalik mamaya at kunin ang mga yon. Sinabi ko sa kanya na ay padala ko na lang sa address niya dahil wala rito ang address niya. Hiniling ko rin na isulat niya ito. Kukunin ko ang telepono. Hindi kasali siya. Sige. Sige, kaya kailangan mo nang umalis sa lugar na ito ngayon. Kung babalik ka dito at magdudulot pa ng problema, magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Okay? Wala pa silang mga dokumento na handa para sa iyo ngayon at yun na yun. Oo, Islam. Sige, dapat ganun lang kasimple. Kasi wala silang address o lugar na pwedeng padalhan. Kailangan lang niya isulat ang mga kulay. Pwede mo ba siyang bigyan ng isa? Bakit? Sinabi na nila sa akin na kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umalis sa lugar ngayon. Kung gusto mong ipadala sa'yo, ibigay mo lang ang address. Napakasimple lang. Anong address? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bahay. Sinabihan lang nila ako na iwanan na lang mamaya
Tama ba? Bakit kailangan pang ipadala ito sa koreo? Bakit hindi na lang ako pumunta? Medyo matatagalan ako bago magawa yun. Sa ugali niya, hindi ko siya kayang isama. Kung nandito kayong kasama siya, hindi ko yung gagawin. Wala akong pakialam. Ayos lang yan. Hindi ako sigurado. Ayoko maraming pera ko dito habang nandito ka. Babalik ako kapag pwede ko nang kunin ang mga dokumento ko. Babalik ako, ipiprint na niya ito. Sige, lalabas na lang ako. Hindi ko alam, nagtatrabaho ako. Maghihintay kami sa labas habang piniprint niya ito. Ayos, sabi lang niya na pumili. Lumabas ka muna para umupo, pero maghintay ka sa labas. Ipiprint niya ito para sa'yo. Opo, Daddy. Sandali lang. Sige, ayan na. Maghihintay ka ba ng dokumento? Kamusta? Diyos ko. Hindi. Alis na lang ako. Pwede mo bang pakinggan sandali? Sabi niya, aabuting lang ng ilang minuto. Pero dahil sa ugali mo kanina, ayaw nilang gawin habang nandito ka. Kaya ngayon, gagawin nila habang naghihintay tayo sa labas kasama ka. Ayos ba? Hindi ko gusto. Alam mo, may trabaho ka ba? Salamat, opisyal. Hihintayin ko dito. Lumanayo na si Karina sa likod ng gusali at akala ng mga pulis tapos na ang trabaho nila. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Karina at dito nagsimulang lumala ang sitwasyon. Kita mong ayaw ng harapin ng pulis ang malamang na mangyari habang pumapasok siya sa negosyo. Sige. When came back? Naghihintay lang ako. Sige. Tatay said that they were just about to bring out. Oo. Umalis ka, kaya akala namin umalis ka na rin. Pinayagan ko lang siyang maglakad para kumalma ako, hindi ako umalis. Sige. Pero sinabi mo sa akin na bumalik ako dito kapag tapos na ang lahat, kaya yun ang ginawa ko. Sinabi ko lang sa'yo na maghintay ka sa labas. Tapos ikaw. Yun ang ginagawa ko sa labas. Sabi ko, umupo ka na lang at dadalhin namin dito ang mga dokumento mo. Maglalakad ulit ako at maghihintay. Okay, hindi. Huwag ka na umalis. Manatili ka na lang dito. Ayokong paikot-ikot ka. Kailangan ko malaman kung nasaan ka para maibigay namin agad sa'yo ang mga dokumento. Babalik naman ako pagkatapos ng mga dokumento at maglalakad lang habang naghihintay. Hindi ko maintindihan bakit nagiging problema ang paglabas ko sandali. Okay, pwede ka bang lumabas muna at maghintay doon? Kasi kapag nakita ko na ang mga dokumento, maibibigay ko na agad sa'yo. Hindi ako pwedeng maghintay dito buong araw habang naglalakad-lakad ka. Hindi ko naman kailangan manatili dito buong araw. Pwede akong bumalik pagkatapos ng ilang minuto kapag tapos na ang mga papeles. Hindi ko maintindihan kung bakit problema yon. Pwede ka bang maghintay dito sandali? Ibibigay namin agad ang mga dokumento mo. Hindi ko maintindihan bakit. Pinalalaki mo lang, ginagawa mo mas malaking issue ito. Hindi ko naman ginagawang issue ito o gumagawa ng problema. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi ako pwedeng maglakad-lakad habang wala ba itong tapos. Maghintay ka lang, sandali. Tapos na ba? Kaya nga sinabi nila na mas mabuti kung babalik siya. But... Now, Sige, kaya pababawalan na siyang bumalik dito. Narinig mo na, kapag umalis ka at bumalik, aarestuhin ka. Kung umalis ka ngayon, hindi ka na pwedeng bumalik. Gusto ko lang kunin ang mga papeles ko. Maghintay ka ng 2 minuto, makukuha nyo na ang papeles. Naiintindihan? Bawal kang bumalik dito, aarestuhin ka. Wala akong pake, hindi ko iniisip yun. Kukunin ko lang mga dokumento ko para madala sa bago kong doktor. Magagawa nila ang kailangan nilang gawin dahil ayaw naman talaga nilang manatili dito. Sige. Kaya, gaya ng sinabi ko, kailangan mo lang talagang maghintay dito dahil kapag umalis ka at bumalik, aarestuhin ka na. Hindi ko makuha ang mga papeles ko at hindi rin makabalik. Sinasabi ko sa'yo. Hindi! Kailangan kong maghintay. Kailangan mong mendito ka. Pabayaan mo ako magsulat ng impormasyon ko. Maupo po kayo. Hindi ako aso. Hindi ako upo na parang aso. Hindi ako aso, dyan ka lang. Hindi ka aalis kahit saan. Maghihintay ka ng mga dokumento mo. Maliban na lang kung gusto mo umalis, huwag kang mag-trespass. Aarestuhin ka rin kapag ikaw na ang kasunod. Ang papel ko. Umupo ka, hindi mo naman hinaharangan ng pinto, eh. Ang daming aso. Para saan? Kailangan namin ng backup dito at mga bata. Kailangan kitang pisikal na pigilan. Halika, umupo ka ngayon din. Para saan? Halika, umupo ka. Bakit mo ako hinawakan? Papeles ko lang naman ang hinihingi ko. Hindi ko maintindihan bakit nagiging issue ito. Hen. Siya ang topic natin ngayon. Hindi ako tumatali sa kahit ano. Hindi ako tumagali. Hindi. Humihingi lang ako ng mga dokumento ko. Lumayo ka sa pintuan. Hindi mo dapat harangan ng daanan para sa lahat ng ibang usapan na ito. Hindi ko hinaharangan ng daanan para sa kahit ano. Bukas ang pinto. Kahit sino pwedeng pumasok dito. Wala akong hinaharangan. Ma'am, may akong gumamit ng dahas. Pwede po ba kayong umupo ngayon? Hindi ako aso. Sino nagsabi na aso ka?
Pinaupo mo ako na parang aso. Oo, lumabas ka sa pintuan. Sige, ayos lang. Tumayo ka sa tabi ng pader. Umalis ka sa may pintuan ngayon din. Bakit? Sige, nabisuhan na siyang bawal na siyang pumasok dito. Kinukuha na nila ang mga dokumento niya ngayon. Naghihintay ako. Gusto niyang makipagtalo sa akin. Sinabihan ko siyang umupo. Gusto niyang tawagan ang nanay niya at tumayo sa pintuan. Ayaw pa rin nilang ibigay ang squad sign ko. Hindi ako maghihintay kahit sinabihan nila ako maghintay ng 2 minuto. Naghihintay ako ng mga papeles ko. Binubuksan ko ang pinto, wala lang. Wala akong problema. Arestuhin ako. Aalis na ako. Bakit ako naghihintay? Hindi, nagsasalita ako. Sige. Gusto ko lang naman ng mga papeles ko. Bakit tabi nga alis? Tumayo ka at lumabas ka dahil hindi ka nakikinig. Lumabas ka dito. Ano bang pakikinggan ko? May asikasuhin pa ako. Sige, masaya naman yun. Tumayo ka at lumabas ka na ngayon. Sige, kung hindi ka tumayo ngayon, makukulong ka. Tama na yan. Ayusin mo na lang. Hindi! Lalabas ako! Lalabas ako! Nasa labas ako! Naglalaro ako! Nasa labas ako! Hindi ako nagbibiro! Hindi ako nagbibiro! Nasa labas ako! Nasa labas ako! Ano tayo? Hindi ako lumalaban. Ikaw ang lumalaban. Hindi ako masaya. Diyos ko! Harapin mo ang araw na ito! Sige na, aray, nasasaktan mo ako. Tinatry kong tumigil. Umalis ka sa akin. Nasasaktan mo ako. Nasasaktan mo ako! Pakiusap, tigilan mo na! Tumaka, Jen. Mama, nasasaktan mo ako! Pakiusap! Tama na, Mama! Huminto na ako! Hindi ko maintindihan! Gusto mo bang ma-taser? Hindi! Tingnan mo ang mga kamay mo! Back now! Hoy! Pakiusap! Isa ito sa mga aso ko! Dapat nakinig ka. Tumigil ka sa paglaban! Nakikinig ako. Nakikinig ako. Hindi ka nakikinig. Hindi ako makahinga! Tama na! Hindi ko kaya! Tama na. Sinasaktan mo ako! Tama na! Sige, tumayo ka na ngayon. Gusto ko lang! Ayoko nito! Ano ginagawa mo? Pakiusap! Papeles ko lang ang gusto ko! Bakit? Ibigay ko ng papeles ko! Bakit? Hindi! Ilak mo na. Wala naman akong ginagawa. Hindi ginagawa mo. Sawa-sawa na akong ikaw ang pumipili nito para sa aming apat. Tara na! Umupo ka na maayos! Bakit hindi natin pinabili ng katawan? Wala naman akong nilalabanan! Tumayo. Nasasaktan ako! Tama na! Oh na! Nasasaktan ako! Walang nananakit sa'yo. Tumayo ka. Nasasaktan mo ako! Tama na! Tama na! Tama na. Tama na. Tumigil ka dyan! Bakit mo ginagawa to? Gusto ko lang naman ng akin! Gusto ko lang naman ng aking papel. Bakit walang problema? Bakit ko siya tatawaging kotse ko? Naging issue ito. Salamat. Salamat. Hayaan mo na yan. Hindi ka naman ganon. Hindi ka naman ganon. Tama na. Wala akong ginawa. Billy! Wala akong ginawa! Ano bang ginawa ko? Tayo na, tara na. Halika, sandali lang. Hindi! Kailangan ko ang mga papeles ko! Kailangan ko talaga ang mga papeles ko! Tigilan mo na yan! Nasaan ang kotse mo? Tinigil ko na. Hindi! Bakit ko yan? Tijaka ko! Hahanapin namin lahat ng gamit mo. Hoy! Kailangan ko ang ID ko! Kailangan ko ang bitama ko! Hindi! Kailangan ko ang ID ko! Kailangan ko ang bitama ko! Makukuha niya lahat. Kumalma ka. Hindi! Kailangan ko ang ID ko! Gusto ko lang matapos ang lahat! Makukuha niya lahat. Kumalma ka. Nakakatawa naman ito. Gusto ko lang naman ang mga dokumento ko! Nagawa mo sana yon kung nakinig ka lang. Tumayo ka at sumakay ka sa kotse. Hindi ako nagpapahuli dahil dito! Bakit ako inaaresto? Ngayon, inaaresto ka agad kapag ayaw mong gumalaw. Madali na ring sumakay sa kotse. Hindi ko sinaktan ng pulis! Hindi! Nakukulo ka talaga kung di ka sasakay sa kotse. Matay-taser ka sa 1 segundo! Wala akong pulis sa utak ko, putek! Kailangan ko ang
sir? Nagbabalik kami. Sa tingin ko may laman ng bag niya. Ayaw niyang gumalaw kayo. Pinaghihintay ba niya kayo sa kanto o iba pang lugar? Ayos lang ako, sabi ko naman. Natakot lang ako. Hindi ko ginawa. Dalawang lalaki. Sinabi ko sa'yo na babalik ka. Dalawang lalaki sa isang dalaga, ang labo nito para sa akin. Siya nga. Sige. Kaya ito ang mga gamit niya. Oo, kailangan ko itong sabihin. Salamat. Ito ang papeles niya. Ayoko makita ulit ang babae. Di ko alam kung ito ang kailangan para sa trespassing o anuman. Pero alam na niya na, bawal na siyang pumasok dito. Hindi siya nagbenta. Sige, salamat. Pasensya na. Ayos lang. Hindi ko pa naranasan makita ang ganong kabaliw na bagay. Pero siguro normal lang sa inyo, baka meron kayo. Maniwala kayo, minsan lang ako nakakita ng ganong kabaliw na bagay dati. Ako, nakipaglaban sa isa pang babae. Lagi mga babaeng nakakaganyan. Mas gusto ko pang labanan ang 3 lalaking kasing laki niya kaysa isang babae. Patuloy na sinasabi ni Kalina na wala siyang kasalanan. Tara na, hindi, wala nang away. Makakalabas ka. Makakalalabas ka ngayon kung hindi ka makikipag-away. Madadagdagan ng kaso mo kung wala kang pakialam. Mas mabilis kang makarating doon. Mas mabilis kang makakalabas. Pagdating mo doon, tumayo ka. Ilalagay namin sila sa unahan para maluwag. Aalisin namin ang mga iyon at ilalagay sa unahan. Okay ba? Diyan sa unahan. Ilalagay natin sila sa harap, tama? Ano pangalan mo? Tanina. Karina, lalagay natin siya sa harap. Hindi ka! Ewan ko! Tatanggalin na natin ang mga ito. Sandali lang. Tumayo ka. Kailangan mong tumayo. Masyado ring maluwag ang mga yan sa'yo. Kailangan mong tumayo. Aray! Pakialam mo sa kanya yun! Sige, ayos. Hindi ka naman! Sandali lang! Hindi! Huwag mo siyang ilagay sa harap. Ilalagay natin siya sa likod. Saan mo siya gusto ilagay? Tama na. Hindi naman masikip. No, it's not tight. Pinipisil mo ang padyang ko. Sige. Bakit ka nandoon? Sige. Ay, namiss ko siya. Sige. Ay, masyado pa rin masikip. Okay na. Hindi masikip. Kapag naipasok ko daliri ko dito, ayos na. Hindi mo nga sinubukan. Ipasok ang daliri mo. Sige, anong sayo? Tara na, tumayo ka at kunin mo siya. Tara na. Umupo ka mismo sa sulok. Mas huwag ka pa hanggang dulo. Sige, sumiksik ka. Okay. Bahala ka. Uy, matatamaan ka ng pinto. Si Karina ay kinasuhan ng pananakit sa isang pulis, paghadlang o paglaban sa isang opisyal at trespassing. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang kasong baterya ay ibinaba sa disorderly conduct, umamin si Karina at hinatulan ng time served. Sa pagtatapos ng programa, mananatili tayo sa Florida para sa isa pang insidente na yon sa Largo kung saan rumesponde ang pulis sa Raising Cane's restaurant. Gusto ko talaga ang Cane's. Saan mo gustong tumawag? Sa labas? Oh! Nasa labas ito. Pupunta lang kami sa tabi ng kotse. Perfecto. So, nangyari ba ito ngayon? Oo. Sige, para sa sarili ko. Kilala mo ba siya ng personal? Sige, ano talaga nangyari? May kulang na walong cane sauce sa tailgate order niya, kaya pinalitan ko at binigyan ko siya. Sinabi ko, pasensya na po talaga. Binigay ko yung walong sauce. Hindi siya natuwa doon. Gusto pa niya ng mas maraming libreng sauce. Sabi ko sa kanya, pasensya na po, hindi po namin pwedeng gawin yon. Hindi po yan ang standard namin. Hindi po yan ang policy namin. Hindi niya nagustuhan. Paulit-ulit niyang sinabing nasayang ang gasolina sa pagbabalik niya rito. Talagang inis lang siya dahil hindi ko siya binigyan ng libre. Kaya tinanong niya ang pangalan ko. Ayon sa patakaran namin, hindi namin kailangang ibigay yon sa kanya para sa seguridad. Ipinaalam ko ito at hindi niya nagustuhan. Matapos niya akong tanungin ulit, sinabi kong hindi ko ibibigay ang pangalan ko.
Kinuha niya ang susi ko at hinawakan ng hita ko gamit yon. Hinahanap niya ang pangalan pero napansin niyang wala ito. At binitiwan niya, tumalikod at umalis. Dito siya unang pumunta. Dumaan ba siya sa drive-thru o pumasok sa loob? Sa loob, mobile pickup ang order niya. Sige. Alam mo ba kung para kanino niya kinukuha yon? Para sa sarili niya. Mobile pickup sa loob. At anong oras siya unang dumating? Gusto kong sabihin mga bandang 1:00 o 1:15. Nasa footage ba lahat yun? Oo, sige. So pumasok siya mula sa mobile pickup sa loob ng... Hahanapin natin ang eksaktong oras. Kinuha niya ang bag niya tapos umalis. Oo. Sige. Pagkatapos, bumalik siya. Una, tumawag muna siya tungkol dito, tapos pumasok siya at parang, kausap ka namin sa telepono pero andito ka na rin pala. Sige, babalik siya sa isang oras. Titingnan natin pagkatapos niya tumawag. Naka-phone ba siya nung pumasok sa restaurant? Talaga? Oo nga. Kaya mo bang hanapin ang numero ng telepono? Oo, nasa mobile tablet natin ito. Sige. Sige, bumalik siya sa loob. Nasa telepono siya. Sino ang lumapit sa kanya? Ikaw ba ang lumapit sa kanya? Oo, ako ang unang lumapit dahil alam ko may kailangan siya. At doon na nga nagsimula ang buong insidente. Nilapitan mo siya. Ibinababa niya ang telepono? Hindi, ginagamit pa niya yon. Nasa telepono pa rin siya. Anong napag-usapan ninyo nung nilapitan mo siya? Sabi ko, hi, paano kita matutulungan? At siya naman, diretsong sinabi agad. Sabi niya, hey, kulang ako ng walang cane sauce. Nagmaneho pa ako papunta rito. Kailangan ko na namang magmaneho rito at maghintay sa mga sauce na binayaran ko, pero di nakuha. Pasensya na po talaga, ma'am. Kaya lumayo ako at kinuha yung 8 cane sauce para sa kanya. Nagalit siya nang humingi siya ng libreng sauce at sinabi kong hindi pwede. At yun na nga yun. Sige. Saan kayo nakatayo nung sinubukan niyang kunin ang lanyard mo? Doon mismo sa harap ng counter. Tapos parang palabas ka na doon. Doon sa maliit na bukasan? Oo, sige. Hinawakan niya yung lanyard. Gaano kalayo niya ito nahila? Sa tingin ko, hindi malayo. Nang pinaikot niya at nakita walang pangalan, agad niyang binitawan. Sige. At pagkatapos niya umalis, Nagkataon na meron kayong video footage na makikita ang kotse niya at ang plaka nito. hindi ko alam ang plaka ng kotse niya. May litrato ako niya sa tabi ng kotse, pero mahirap makita dahil sa anggulo ng camera. Parang hindi mo talaga makikita ang likod ng kotse. Sige. Sige. Based sa sinasabi mo, titingnan ko ang footage. Malinaw na may kasong pananakit kung hinawakan ka niya ng walang pahintulot mo. Kapag sinubukan kang pagnakawan gamit ang dahas, maari itong maituring na robbery na may dahas, isang felony, kahit hindi nagtagumpay. Punta tayo at tingnan ang footage para makita natin ang nandoon. Ma-access mo ba sa phone mo? Hindi ko kaya. Kailangan ko ring tawagan ng boss ko. Sige. Dahil sila lang ang may access doon. Oo. Kung maaari mong ipaalam sa kanila kung ano ang nangyayari, sabihin mo na nandito kami sa labas ngayon. At kung may paraan para ma-access namin yon. Ayan na siya. Ito na yon. Oo. Parang isa bago ako nagka-100 at 20 magagawa ko ng 2 Fiat Vito. Tapos gagawin ko ito. Tapos sabi niya, kausap niya sa telepono ang lalaki noon. Bigla na lang nangyari. Tapos umalis siya at kinausap ka. Pumunta siya at ibinalik ang pangalan nila noong linggo ng umaga. Ayon sa ulat ng pulis, nakita sa surveillance si Mackenzie na kausap ang isang counter staff. Nang dalhan siya ng isa pang empleyado ng 8 lalagyan ng cane sauce, nakita siyang hinablot ang badge na manggagawa at sandaling nag-agawan sila rito.
Nakausap ng pulisya si Mackenzie sa telepono pero sinabi niyang wala siyang kasalanan. Gumagawa ako ng ulat tungkol sa insidente sa Racing Canes sa East Bay ngayon. Tinitingnan ko ang ID para malaman kung may name tag siya doon. Information report lang ito. Kailangan ko lang makuha ang panig mo. Kung okay sa'yo mag-fill out ng witness statement, may lugar ba na pwede kitang makausap para doon? Mamaya ngayong araw, pero hindi pa sa ngayon. Saan tayo pwedeng mag-usap mamaya? O gusto mo sa impilan ng pulisya? Di ko alam. Nakakatawa na ito. Hinawakan ko lang ang tab para makita pangalan niya. Kaya di ko alam bakit ako ang pinupuntirya. Wala naman akong ginawang masama. Sige, hindi ko naman sinasabi na may ginawa kang masama. Sinasabi ko lang na kailangan titang makausap. Yun lang. Sige, siguro pwede kitang makitan doon mga 7:00 ng gabi. 7:00 ng gabi sa himpilan ng pulisya ng Largo. Di ko alam saan yon. Nasa pwede kong ibigay sa iyo ang address kung gusto mo, maliban na lang kung may iba kang gustong pagtagpuan. Mas gusto kong mapumunta doon. Sige, saan mo gustong pumunta? Pwede akong pumunta sa Starbucks o kahit saan mo gusto. Okay lang, di ko lang gets bakit ako pinupunterya dahil lang sa paghingi ng pangalan at pang-check ng ID ng isang tao. May ulat sa pulisya, kaya kailangan kong kausapin lahat ng sangkot para makuha ang kanilang panig at maisara ang ulat. So, mapapahamak ba ako? Hindi naman siguro. Kailangan ko lang ang panig mo para magawa ko ang dokumento at matapos maisasara ko na lahat. Tiningnan ko ang ID ng tao dahil ayaw niyang sabihin ang pangalan niya. Wala akong ibang ginawa kundi alamin ang pangalan niya sa ID. Naiintindihan kita, pero kailangan kitang makausap ng personal dahil may bodycam na tayo at dapat personal ang lahat. Pakiramdam ko kapag nagkita tayo ng personal, baka maaresto ako or kung ano man at hindi ako komportable ron. Pwede ba tayo magkita na lang sa public sa East Bay? 511. Oo, yung may Dollar Tree at iba pang mga tindahan. Oo, ayos lang. Publix, 7:00 ng gabi. Sisilain ko na buhay ko dahil lang sa pag-check ng ID na isang tao. Ang absurdo nito. Sabi ko lang, kailangan ko lang marinig ang panig mo sa kwento. Hindi. Para laging tina-target ang mga inosente. Kaya, sige na, sisirain niyo buhay ko dahil lang sa pagsini ko ng pangalan at pagtingin sa ID nila. Sige. Ayos lang na tumanggi siyang pangsilbihan ako. Kita tayo ng 7:00 ng gabi sa Publix, ayos ba? Kasama ng mga magulang niya, dumating si Mackenzie sa grocery store. Gusto mo pa rin bang sagutan ito? Sa tingin ko, oo. Ano ang tila sinasang-ayunan niya kapag ito'y pinirmahan? Miranda rights lang ito. Ibig sabihin, anumang isusulat niya rito ay pwedeng gamitin sa korte at nanunumpa siyang totoo ang isusulat niya based sa nangyari. Yun lang. Yan lang. Oo. Pero pwede ba ako magtanong ng ilan? Siyempre. Sige, so. Wala pa kaming oras. Nangyari lang lahat ito. Wala pa kaming oras tumawag ng abogado o kung ano pa man. Kaya ang pagkakaintindi namin dito, alam mo, si Mackenzie, una sa lahat, mabait na bata. Hindi siya nagka-problema, wala siya naging issue. Anong meron sa unaan lang dito? Wala na mabibig sabihin yun. Siguro, paparangalan ko siya. Kailangan ba natin kumuha ng abogado bago pumirma ng kahit ano? Nasa iyo na yon. Wala namang magbabago sa mangyayari ngayon. Binigyan ko lang siya ng tsansang magsabi kung ano nangyari para maisama ko sa ulat. Kung ayaw niya magsabi, ayaw din niyang isulat yon. Hindi masasama ang panig niya sa kwento. Kung gusto niyang kumausap ng abogado, pwede naman. Pero di mababago ang resulta ngayong gabi. Kung hindi niya ibibigay ang impormasyon niya, wala akong may bibigay na panig niya sa piskal o iba pa. Ano ang magiging resulta ngayong gabi? May kaso ka ngayon dahil sa nangyari sa Racing Canes. Pero gusto kong malaman ng panig mo at ang totoong nangyari. Hindi ko alam na bawal pala tumingin sa name tag ng tao. Hindi lang simpleng pagtingin sa name tag ang nangyari. Pero hinawakan ko at tiningnan. Nandun ang pangalan niya. Hindi pala. Kaya binitiwan ko at umalis na ako. Doon ko nakita ang lahat ng nangyari. Nagsusuot ako ng badge sa parehong lugar at may mga pangalan namin doon. Minsan, hinahawakan ng mga pasyente ang badge ko para makita pangalan ko.
Hindi ko alam na bawal palang kunin ang name tag ng isang tao para makita ang pangalan nila kapag ayaw nilang sabihin. Pakiramdam ko, mapapahamak ako dahil tiningnan ko ang name tag ng isang tao na ayaw magbigay ng pangalan habang humihingi ako ng tulong, pero hindi niya ako tinulungan. Namamamala ako ng negosyo, kaya kapag may humihingi ng tulong, nandoon ako at ibinibigay ko ang pangalan ko kahit ayoko. Naiintindihan kita. Kailangan ibigay ang pangalan kapag tinanong at ginagawa ko rin yon. May mga humawak pa sa batch ko para makuha ang pangalan ko. Pero hindi ko kailanman kinasuhan o sinira ang buhay ng iba dahil doon. Kaya lang sa kasamaang palad, may sarili talagang mga patakaran at pulisya ang mga pribadong negosyo. At ang Raising Cane's ay may pulisya na kapag may nagtanong ng pangalan mo, kahit empleyado ka pa, hindi ka obligado na ibigay ang pangalan mo. Sana sinabi niya agad, imbes tinanggihan lang ako ng paulit-ulit at walang paliwanag kung bakit di ko pwedeng kunin mismo ang name tag niya. Paano ko malalaman? Parang kailangan ko pang makita yon na nakapaskil sa pinto tuwing papasok ako sa mga establishmento kung ganyan pala sa lahat ng lugar. Kasi normal lang naman na kalagay ang pangalan ng tao sa name tag. Ang sitwasyon natin ngayon ay, sa kasamaang palad, hindi mo pwedeng basta-basta kunin o agawin ng mga bagay mula sa ibang tao. Ayon sa batas ng Estado, kapag kumuha ka o nagtangkang kumuha ng isang bagay gamit ang puwersa, ito ay tinuturing na pagnanakaw na may dahas. Kaya ang kaso na kinakaharap niya ngayon ay pagnanakaw na may dahas pero walang armas. May armas ba? Walang armas. Walang armas. May ilang bagay na pasok sa mga pamantayan, kailangan may puwersa na nangyari. Tulad ng nung hinablot niya yon mula sa kanya at tinamaan din niyang manager sa binti. Yon ay puwersa. At natakot ang manager. Kaya yon ang mga kondisyon. May pahayag ako mula sa lahat ng sangkot at nasa footage ang lahat na nakasaksi roon. Sinuri ko ang record niya para malaman ang pwedeng gawin nila. Nasangkot na siya sa pagnanakaw noon, pero pinalambot nila ang kaso. Ibig sabihin, imbes na kasuhan siya at hatulan, binigyan na lang siya ng community service. Hindi ko na tiningnan kung nahatulan siya, pero nakita kong binigyan siya ng APAD, kaya hindi yon otomatikong mapupunta sa record niya. Kaya kung ito lang ang kasong kinahaharap niya, malamang makikipag-ayos ang state attorney para sa plea deal at ibaba ang kaso. Dahil ang strong armed robbery ay felony charge. Dahil malinis ang record niya, malamang makikipag-ayos sila para gawing misdemeanor ang kaso. Hindi ko maipapangako sa iyo, pero depende sa kaso. Kung hindi nila itutuloy, kung magdesisyon ng mga saksi na ayaw na nilang ituloy ito, pwede ring ibasura ang mga kaso. Sa posisyon ko, kung misdemeanor ito at simpleng pananakit lang, pwede kong gamitin ang aking pagpapasya at i-forward ang kaso bilang hindi domestic violence. Ipinapaliwanag ko lang ito sa iyo. Hindi ko pwedeng gamitin ang sariling desisyon. Kung may probable cause, dapat kong arestuhin. Pasensya na. Kailangan niya magsalita. Oo, tama. Kaya dyan talaga tayo ngayon. Gusto ko lang kunin ang pangalan niya, pero tumanggi siya. Hindi ko alam na pwede pala nilang hindi ibigay ang pangalan nila kung ayaw nila. Naintindihan kita. Para lang malinaw, sinasabi mo na nangyari na ito sa'yo dati. Kaya inisip mong hindi ito krimen. Oo, madalas ito mangyari sa akin. Suot ko rin ito dito tulad niya. Kadalasang hinahawakan ng mga tao at tinatanong, ano pangalan mo? At hinahawakan pa talaga. Hindi ko kailanman naisip na tawagan kayo dahil doon. Hindi ko naisip na bawal palang hawakan ng iba ang gamit na suot ko. Kasi habang dumadaan ako, may biglang humahawak ng mga gamit ko. Hindi ko inakalang illegal ito kahit paano. Naiintindihan kita, kaya. Based sa pag-uusap natin, parang mabuti kang tao. Mukhang wala kang masamang intensyon. Sa kasamaang palad, wala akong kapangyarihan dito. Pwede mo bang kunin ang kahon ko? Pwede nilang kunin ang kahit anong kailangan mo. Kunin ko ang kotse ko. Isasama ko sa ulat lahat ng sinabi mo, pati dahilan mo. Dahil mas naiintindihan ko na ngayon kung nangyari na ito sa'yo dati. Pagdating mo sa kulungan, sasabihin nila kung magkano piyansa mo. Kami sa patrol, wala kaming alam dahil sa opisina na ng sheriff yon. Saan po dadali ng kotse ko? Ihatid ka sa kulungan ng Pinellas County. Ganito ang sistema nakuha mo? Oo.
Kinontrata ng tanggapan ng sheriff ng Pinellas County ang Allied Transport para sunduin ng mga tao maliban sa pagitan ng alas 3 ng umaga at alas 7 ng umaga. May darating na ban para dalhin ka sa kulungan. Gusto mo ba siyang kapkapan? Oo, maglalagay kami ng request tapos pupunta sila dito para sunduin siya at dalhin sa kulungan. Doon siya makakatawag at sasabihin nila ang halaga ng piyansa. At paano ko matatanggap ang tawag? Oo, tatawagan ka nila at pwede niyang dalhin ang cellphone niya. May charger din sila at ma-access niya lahat ng contacts niya. Dadalhin natin yun. Sige. Anong gagawin niya? Para sa akin, pagka... Oo, pwede kanyang tawagan agad kapag binigay na sa kanya. Samahan ako pag-usapan ito. Mahal kita. Kapag pinayagang tumawag, pwede niyang dalhin ng telepono para kasama lahat ng contact niya. At pagkatapos, maaari kanyang tawagan para ipaalam sa'yo kung anong nangyayari tungkol sa piyansa. Kung bibigyan siya ng piyansa, wala naman siyang history ng karahasan at dating kaso. Maliban sa 2 pagnanakaw na pinatawad na. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya pwedeng bigyan ng piyansa. Hindi mo kailangang bayaran ng buong piyansa. Bahagi lang ito, mga 10 o 20% lang. Tulad ng sinabi ko, sa kasamaang palad, hindi ako nagtatrabaho sa kulungan, kaya hindi ko alam ang eksaktong porsyento. Kung may piyansa, pwede kang magbayad at mailabas siya ngayong gabi. Aabutin ng ilang oras ang proseso, kaya magpapadala ko ng van dito para matapos agad ang kailangan gawin. Gaya ng sabi ko, hindi magandang nangyari. Mukhang mabait naman siya. Sa kasamaang palad, wala talaga akong kapangyarihan o diskresyon pagdating sa ganitong kaso. Si Mackenzie ay kinasuhan ng strong-arm robbery at tagapagpiyansa kinabukasan ng $2,500 na piyansa. Ayon sa record ng korte, ibinaba ang kaso niya mula felony sa misdemeanor. Noong 2026 nagsumite si Mackenzie ng papeles para maipabura sa record ang pag-aresto sa kanya. Ang mga sumunod na update pagkatapos noon ay sinailalim na sa pagiging kumpidensyal. Salamat sa panunod. Ang episode ng Long Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at printroduce ni Savannah Williamson, inedit ni Daniel Camacho. Ako si Jesse Weber. Kita-kits sa susunod na linggo.